Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that with the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, bro, for the opening prayer. Oh, So, before tayo magsimula, i-mute ko muna kayong lahat, ha? Okay? And then, yun. At saka, i-pin ko lang ito. Pin ko lang ito para makita. Yan. Okay, good evening sa ating lahat. Welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, Catholic Catechism. No? We are studying to know our faith. Sa mga nanonood ngayon sa Zoom, sa Facebook, at later sa YouTube. Okay. As Brother Ramel said, happy Ash Wednesday ngayon. No? Ang topic natin ngayon is Ash Wednesday. No? Anong significance, anong kahulugan, at ano ka ito ka-importante. At napansin natin, may natira pa ba ako? May konti. Nag-opera kasi ako kanina, nabura sa mga mask, sa face mask, sa sa operating room. So, simba ba tayo ngayon at nakapaglagay ng abo sa ating noo, no? At ito parati ang napapansin ng ating mga kapatid sa ibang sekta. Di ba sabi ni Jesus, na napakalinaw sa sabi sa Bible na huwag niyo ipakita na kayo'y nagfa-fasting o nagpipinitensya. Tapos ngayon, pinapakita niyo yung abo sa niyo, no? Pinagyayabang niyo yung abo sa inyong noo. Okay. Bago natin sagutin yan, sagutin muna natin bakit tayo merong liturgical calendar. Ngayon, nasa Ash Wednesday tayo. Ang Ash Wednesday ay unang araw ng Lent, no? Quaresma. So, ito yung pagbubukas ng araw ng Quaresma, 40 days, okay? So, ito the first day of Lenten season. So, mayroon tayong season. Kagaya ng taon, ang year, meron siyang season. Merong season of summer, winter, autumn, fall, di ba? May panahon, umiikot, babalik-balik yan every year. So, tayo sa ating Katoliko, meron tayong seasons, panahon, kapanahunan. So, yung ating spiritual life, ginaguide tayo ng simbahan, may season. Binabase natin yan sa buhay ni Kristo. Yung kanyang pag-advent, hinihintay natin yung pagdating niya. Tapos, yung pinakaunang panahon ng calendar natin ay ang paghihintay sa pagdating ni Jesus sa Christmas. Yung Advent, tapos Christmas, tapos may yung kanyang passion, di ba? Sa buhay umiikot, no? So yan ang kagandahan ng ating simbahan. Hindi yung kung ano lang yung feel natin, no? Ginaguide tayo, sabay-sabay tayong naglalakbay, no, in this season. So, sinasabuhay natin yung pumapasok tayo sa misteryo ng buhay ni Jesus at ina-apply natin sa ating sariling buhay. No? Number 2, ang purpose ng calendar na ito, ng seasons na ito, na tayo naglalakbay, is ginaguide tayo sa ating worship. So, yung ating scripture reading, pinapattern sa kapanahunan ng buhay ni Jesus. Sa the way we pray, no? At tinutulungan tayo na mag-set yung tone sa panahon ng pagligaya, joyful time, may penance, no? Kasi kung puro penance tayo, magbo-burnout tayo. Puro naman tayo saya, wala naman tayong mapapala, no? So, napakaganda ng ang buhay natin sa simbahan kasi ginaguide tayo, sabay-sabay tayo lahat. At ina-emphasize ang Paschal Mystery. Ito yung heart and soul ng liturgical year. Ito yung pinakasentro. Kaya nga yung Easter, yun ang pinaka importanteng araw sa buong taon, no?
yung Easter, yung pagkabuhay. So yung Paschal Mystery, lalo na yung Easter Triduum, yung 3 araw, yung Passion, Death, and Resurrection, no? Yun ang pinaka-sentro, pinaka-puso ng buong taon, no? At number 4, ito yung mga seasons of spiritual growth: Advent, Christmas, Lent, Easter, Ordinary Time. Yung Ordinary Time, yun yung sinasabuhay natin ang turo ni Kristo sa araw-araw. You know, sinasabuhay natin. So ito ay parang summary lang, no? Na parang para maintindihan niyo bakit may Ash Wednesday, bakit may Lent, no? Introduction lang para maintindihan natin. At yung calendar, 'di ba, may mga araw tayo na mga celebration ng mga solemnities, ng mga araw ng mga santo at saka mga Mary, para yan bigyan sila ng parangal. It reminding us of their example, no? At saka hingi tayo ng mga intercession. At ipinapakita dito ang pag-celebrate ng mga kapistahan nila sa calendar of activities, liturgical calendar, ay para ma-emphasize na tayo ay may communion. Tayo ay merong communication, no? Meron tayong connection sa isa't isa, no? At also, na-unite ang Universal Church, no? Na kahit saan ka magpunta, Amerika man o sa India, pareho tayong sineselebrate yung calendar natin. So, napapalakas ang ating unity as a body of Christ. Hindi tayo kung ano-ano yung sineselebrate, isa-isa kung anong type mo, hindi. Pare-pareho tayo. So, nakikita dito ang pagiging body of Christ, no? So, yun. Punta na tayo sa Ash Wednesday. So, the first day of Lent. Okay. So, maganda to. So, mula pa pagkabata, nakita na natin na tayo ay kinukrusan ng abo na sa noo. Okay? At meron tong biblical roots. Hindi ito gawa-gawa lang ng simbahan. No? Babasahin natin yung mga biblical passages kung saan ito galing. So, yun. Ang tanong ng mga ibang sekta, bakit natin pinapakita? Ay sabi ni Jesus, hindi papakita hindi pagmayabang yung ating mga magagandang ginagawa o mga penitensya natin. Una, yung tanda ng abo sa noo ay nagre-remind sa atin, no? Nagpapaalala sa atin ng ating mortality. Ano ibig sabihin ng mortality? Pinapaalala sa atin na tayo ay may katapusan. Yun. Kasi minsan nakakalimutan natin dahil sa ating mga pinagkakaabalahan nating mga kasiyahan, pinagkakaabalahan nating mga careers, mga ambisyon, kung ano-ano. Marami tayong pinakakabisihan, no? Pinapaalala sa atin na itong special na araw na ito, alalahanin mo na ikaw ay mamamatay. Okay. May katapusan ka, walang forever ka. Pinapaalala sa iyo na, magmuni-muni ka, mag-isip ka. Hindi tayo dito forever. Anytime pwede kang bumalik sa abo. So, itong special day na pinapaalala sa iyo na hindi kasi Superman. So, yung basahin natin sa Genesis chapter 3 verse 19. Sinabi nung nagkasala si Adan at saka si Eva, 'di ba? Tinanggal yung sanctifying grace, tinanggal yung mga preternatural grace na hindi sila mamamatay, hindi sila maka-experience ng suffering, hindi sila maka-experience ng hirap ng buhay, hindi sila maka-experience ng death. Pero ngayon, you are dust, galing ka sa abo, babalik ka sa abo. So, doon galing yung sinasabi ng pare, pag nilalagyan ka ng cross sa noo, from dust, for you are dust, and dust you shall return. So, yun, yung abo na yun. So, tinanggal yung preternatural gifts, di ba? So, makakaranas na yung pain, suffering, no? And death. And also, sa Job chapter 42 verse 6, anong sabi ni Job? Therefore I despise myself and I repent in dust
and ashes. So, una, ang meaning ng ash sa ating noo ay pagpapaalala sa atin na tayo ay babalik, mamamatay. So, yun. So, kung maalala mong ikaw ay mamamatay, so dapat ihanda mo ang iyong sarili. So, alam mo naman tayo ay makasalanan. So, tayo ay magsisisi. So, yun ang second meaning ng ash sa ating noo. Na tayo ay dapat pala magsisi sa ating kasalanan. Araw-araw. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw. So, the second meaning is repentance. No? Repentance, na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Itong ating ashes. Yung iba, nakakatawa yung iba. Ayaw kong hindi sila magpapalagay ng tanda ng abo sa noo kasi gusto silang kakain ng baboy. So, pag magkakain ng karne, so pwede akong kumain ng karne dahil hindi ako nagpalagay. Anong kahibangan yan? Kahit magpalagay ka o hindi. Ang tinatawag, required tayo sa araw na ito, mag-fasting. No? Tawag ng simbahan. Yan ang tawag ng simbahan sa Universal Church, fasting, no? Ngayon, and abstinence. No? So, ang fasting ngayon, napakadali lang. Isang complete meal at saka yung dalawa small meals, kalahati or less than kalahati. So, pwede kang kumain ng isang one complete meal. Walang snacks at saka walang karne. Today. Okay. So, i-explain natin kung bakit sabay-sabay tayo ngayon nire-require ng simbahan na magfa-fasting at saka abstinence. Hindi totoo yan na dahil hindi ka napalagay ng abo, hindi pwede kang kasi hindi ka nagpalagay ng abo, pwede kang hindi mag-fasting. No. Required ka, napalagay ka man ng abo o hindi, kailangan kang mag-fasting. No? It is, magkakasala ka. No? Magkakasala ka kung hindi mo ginawa yan. No? Unless na lang kung nakalimutan mo or inosente ka talaga or no? Kung hindi mo talaga sinadya. Pero there is a penalty of sin kung hindi mo ginawa ang commandment ng simbahan because ngayon is a special day. Okay, sa Daniel, mabasa natin ay Daniel chapter 9 verse 3, "And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth." No? Mas malubha pa dati. Naglalagay ka pa ng sako sa ulo mo, sackcloth and ashes. So makikita natin sa Bible puno ng mga example ng fasting at ashes. May paglalagay pa nga ng sako, hindi na natin ginagawa yan ngayon. No? So ashes. So si Job, dust and ashes. So may biblical roots talaga mga kapatid, hindi natin ito gawa. Okay. So, ang third purpose ng ashes at saka fasting and penance ay intercession and supplication. So, first purpose, papapaalala tayo mamamatay. Pangalawa, magpagsisisi ng kasalanan. Pangatlo, para intercession. Anong ginawa ni Daniel? Ginawa niya ito lahat para sa mga tao. Sa ibang tao, no? Supplication. Naghihingi siya ng pabor para sa ibang mga tao. Intercession. Like si Esther, no? Si Esther kasi papatayin yung mga tao niya, no? Yung hari na papatayin. So anong ginawa niya? She covered her head with ashes and dung. Yung dung? Yung tae ng mga hayop, dung. Mga kalabaw, nilagyan niya, nag-fast siya para bigyan siya ng pabor ng Diyos, no? Na kasi lalapit siya dun sa hari at hilingin niya na hindi papatayin yung mga Israelites. Kaya before siya pumunta,
harapin ng hari para magkaroon siya ng favorable result sa kanyang pakikipagpulong sa hari, ilang days nag-cover siya ng ash at saka fasting. So para ito sa ibang tao. So kung may gusto mo ng may hiling conversion for sinners, para maano yung mga trahedya, kalamidad, pwede mong gawin ito. Cover your head with ash and fasting. No? So biblical roots siya. At saka sa Maccabees, mabasa din natin, no? They fasted that day and put sackcloth and ashes on their heads para to find so magkaroon ng mercy si God sa kanila. No? At si Jesus din, sabihin mo, puro naman Old Testament yung binasa mo. New Testament, kahit si Jesus, in-emphasize niya ang sackcloth and ashes, a sign of repentance. Basahin natin sa Matthew chapter 11 verse 21. Sabi niya, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if in Tyre and Sidon had been wrought the miracles that you have been wrought in you, they have long ago done penance in sackcloth and ashes." So ito ay pangkaraniwan ng ginagawa as a sign of repentance. Ang paglalagay ng sako sa ulo at paglalagay ng abo. No? So, minention ito ni Jesus, New Testament. Okay? So, again, to remember, mortality, ang ating walang forever na katawan, ito ay mamamatay, pinapaalala sa atin. Just this Sunday, pray for my classmate. Galing ako sa Iloilo, naglibing sa boardmate, classmate ko na si Dr. Joy Ambos, 52 years old, prime of his practice, very successful, surgeon. He passed away, no? Pray for his soul. Nakilibing ako sa Iloilo. So, anytime, pwede, no? And then, repenting of our sins and interceding for others. Yan ang tatlong purpose ng ashes at fasting. Okay. So, bakit Ash Wednesday ngayon, sabay-sabay tayo? Buong simbahan. Because ang purpose niyan, kahit sa mga Jews noong unang panahon, tinatawag sila ng encouraging to come together in a shared expression of sorrow. Sabay-sabay na pagpapakita ng ating pagdadalamhati ng ating mga kasalanan. Nagkakaisa tayo lahat bilang Katoliko, sabay-sabay tayong nagdadalamhati ng ating kasalanan. So, this act nagsisymbolize a collective need for God's mercy. Sabay-sabay tayong nagpapakita, nagmamakaawa sa Diyos na bigyan tayo ng awa. No? We are asking for God's mercy. This Ash Wednesday, we are asking for God's mercy. Of course, kailangan natin yan kasi makasalanan nating mga tao, buong mundo, sabay-sabay tayong humihingi ng awa sa Diyos. Okay? Okay. Usisain natin yung mga reading na ginamit ngayong araw. Nagsimba tayo sa first reading. Okay. First reading, hindi natin basahin lahat kasi mahaba, di ba? Kinuha natin ito sa Joel chapter 2 verse 12 to 8. Bakit kaya nang kinuha ito? Ito yung pinili na gamitin, basahin sa first reading. Joel chapter 2 verse 12. "Even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning." Magluluksa tayo sa ating mga kasalanan. Sana yun ang ating iniisip ngayong araw na ito, na tayong lahat sabay-sabay nag-fasting,
naglagay ng abo sa ating ulo, nilagay na sa ating noo, para papakita ng ating pagsisisi buong mundo na tayo'y kaawaan ng Diyos. Na tayo'y kaawaan ng Diyos. So, yan. Rend your heart, not your garments, return to the Lord your God. So, pagbabalik sa Diyos, gamit ito. So, hindi natin mabasahin lahat yan. Okay? So, ang meaning ng passage na ito ay public. Okay? Take note. Public fast. Lahat tayo, a public day of fasting. No? So, it is an official day. Kasi ito ay simula ng opening ng Lent. So, kagaya na sa mga Hudyo, yung mga high priest, mga prophets of Israel will call all the people as a solidarity, as a day of fasting. So that God might have mercy on the sinful people. So, kaya pinapakita natin, because this is the opening day, pinapakita natin yung ating mga, kasi allowed tayo, no? Allowed tayong ipakita, kasi ito ay pagpapakita ng public display na tayo buong sangkatauhan ng sabay-sabay ng pagpapakita ng nagmamakaawa tayo sa Diyos. So, yun ang sagot. Okay? Sa unang tanong, bakit pinapakita? Because this is a public day of fasting. Okay? Ito'y panawagan ng simbahan na tayo sabay-sabay. Okay? And also, sa Book of Joel, dito natin makikita na ginamit itong reading na ito ay so that we will come back to God. Anong sabi dito? Return to me. No? So this special day, Ash Wednesday, is that lahat tayo tinatawag na bumalik sa Diyos. Kung tayo nalilibang, no, nalilibang sa mga kasiyahan ng mundo, balik tayo. No, return to me. That's what the church is calling us. It is a great time this day for people to come back to God. No? To come back to God, no? So, a great time for people who have been away from the church. So, may special grace itong araw na ito. Itong panahong ito, Kwaresma. Kung hindi tayo nagsisimba, hindi tayo nakapag-confess na matagal, we have been living in a habitual sin, this is a great time to return. Come back to me, sabi ng return to me. No? At also, Ash Wednesday marks the beginning of Lent. So, hindi lang ito public day. Ito'y pinaalala tayo na simula ito ng Kwaresma, ito'y pagsisimula ng ating private fasting, private prayer, and private almsgiving. So, hindi lang siya public, ito ay simula na mula ngayon, simula bukas, magsisimula na tayo sa ating private fasting, private prayer, and private almsgiving. So, hindi lang siya pala public, kundi private din. No? Secret act of devotion. So, kaya nga, sa Joel, sa reading, sa first reading, ang dugtong dong, rend your heart, not your garments. So, ibig sabihin, hindi lang ang iyong damit pupunitin, kundi pati iyong puso. So, yung garment, nagsisimbolize ng external garment. Yung heart, nagsisimbolize yung internal. So, hindi lang public, but private. Nakakay tamis dito ng juice o ano kay gahay po. Juice nga tamis. So, yung garment symbolizes external, yung heart symbolizes internal. So, rend your heart, not your garments. Okay. So, ibig ba sabihin, ayaw ni Lord ng external things, external
external na kagaya nito na ash on our foreheads, no? Yung pagsisimba natin, pagpo-procession, ayaw ba ni Lord ng ganon? No. No? Hindi tayo pinagbabawalan ng external form of worship or penance. That doesn't mean that God doesn't want people to do external sign. Ang gusto niya lang, ang gusto ni God, take note, maliban sa external na devotion, dapat meron din tayong internal devotion. So, hindi, ang ayaw ni Lord, yung hanggang sa panlabas lang, walang panloob. Dapat meron tayong internal devotion. So, kulang yung panglabas lang. So, ang gusto niya ay we have to love Him with all our hearts, all our mind, all our soul. Paano natin gawin ito? To love Him with all our heart, mind, and strength. No? To love Him. Paano to? Gagamitin natin ang ating katawan. Okay? Gagamitin natin ang kagaya ng lecture natin last week, no? Ang ating prayer is not just of the mind. 'Di ba? Ang topic natin last week is about posture. Okay? So hindi lang ang ating prayer ay sa mind, pati ang ating katawan ginagamit natin, lumuluhod, tumatayo, nakaupo, nakaganon ang kamay. So gamitin natin ang ating katawan sa pagmahal sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng paggamit ng ating katawan sa pag-ayuno, fasting. No? Kasi hindi tayo mga hindi tayo mga anghel na walang katawan. May katawan tayo. So, kasama ang ating katawan sa pagpapakita ng ating pagmamakaawa sa Kanya, sa ating pag-pray. Body and soul tayo kasi, no? So, ang pinaka makapangyarihang paraan para tanggalin natin ang ating isipan sa mga pleasures, no? Is fasting. Okay? Fasting is a very powerful way to get our mind off of pleasing the body. Gamit ang pagkain, no? So, para ating matuon ang ating pansin sa pagsisisi. So, kung kunin natin yung pagkain, hindi natin bibigyan niya ang pagkain ng ating katawan. So, malilihis ang pansin natin sa ating katawan at ito ay mapupunta sa pagtutuon ng ating pansin sa pagsisisi. So, ito yung example na ginagamit natin ang ating katawan. No? Sinasali natin ang ating katawan sa pagsisisi. Hindi lang yung isipan. Kasi hindi natin siya binibigyan ng pagkain, ginugutom natin siya. So, sumasali rin siya. No? Kasi iba, isipan ko lang magsisisi. Pag hindi mo binigyan ng pagkain, yung katawan mo, fasting, pinapasali mo siya sa pagsisisi. Okay? Now, example, kung hindi ka sanay sa sa fasting, no? Kung hindi ka sanay sa fasting, mag-alboroto talaga ang katawan mo. For example, sanay ka kumakain parati 3 times a day. Tapos ngayon, Ash Wednesday, hindi ka kumain ng 2 beses. Ang sabihin ng katawan ngayon sa'yo, hindi mo ako pinapakain. Bigyan mo ako ng pagkain. So, ngayon, parang nagre-rebelde yung katawan mo. No? So, aware ka, you are state of alert, no? Nagiging alert yung katawan mo na gutom ka. Hindi ka mapakali. Ngayon, hindi mapakali ang katawan mo, gusto mong kumain. No? So, ngayon, alam mo kung anong season ka ngayon. No?
So, iniisip mo, bakit hindi ako makain? Kasi sinusunod ko ang sabi ng simbahan, ang guideline ng simbahan na hindi kumain dahil ito ay Universal Day of Fasting. So ngayon, buong araw, iniisip mo parati, hindi ako kumain, gusto kong kumain chocolate, gusto kong kumain, hindi ako kumain. So, buong araw, alert ang mind mo kung anong season ngayon. Okay? So, ito ay a reminder, nire-remind ka buong araw na ito ay simula ng panahon ng Kwaresma. You're starting a season of penance. So, ito ay makaka-help sa iyo mag-pray at mag-focus. Sabihin mo, paano ako mag-pray? Nanginginig ako sa gutom. No. Kaya nga, ikaw ay nanginginig, ang mind mo, ginagawa mo ito for sacrifice. Yeah? So, it will help you stay in spiritual alertness. Hindi ka mapakali, gutom ka. Hindi komportable ang iyong katawan, nababalisa. So yung mind mo awake. You are offering this for the conversion of sinners, for repentance of your sins, no? For your temporal punishment, for your past sins. No? Kumpara sa ordinary lang pangkaraniwan lang na araw, kagaya ng iba, ng kain ka 3 times a day, may snacks ka. So hindi mo mapapansin ang spiritual things. Kung sinadya, kung for example, hindi sinadya na simbahan na mag-fasting tayo sa araw na ngayon, pareho lang, 3 times a day, hinayaan na tayo kumain agad. So wala. Ang pansin natin, ganun pa rin. Doon pa rin sa mga kasiyahan, pangkaraniwang araw. But dahil ngayon ay araw ng fasting, mababalisa ka at parang naninibago ang iyong katawan. You will have a spiritual alertness. Diba? Amen? Now, so, ito ay makapangyarihang paraan na ma-unite natin ang ating body sa ating soul. Kasi, sa pagpe-pray, kaya sabi ko, yung soul lang natin na-pray, yung body natin hindi. So, pag ginuto mo, yun, sasama na rin siya sa soul sa pagpe-pray kasi ginuto mo siya. Hindi siya komportable. So kahit nga sa kahit sa mga Jews, araw-araw, kada taon, meron silang Day of Atonement, Yom Kippur. No? So yung araw na yon, they are called to deny themselves. Hindi sila kakain, abstain from kahit nga marital relations. Hindi sila makipagtalik sa kanilang asawa. No? To devote themselves to prayer and penance. So, ito yung Yom Kippur sa mga Israelites, parang ganun din sa atin, sa New Testament, ang Ash Wednesday. Yom Kippur, Day of Atonement. For a public, sabay-sabay, pagpapakita ng penitensya. Okay. Why are you telling everybody that you're fasting? So, yun, nasagutan natin yan. No? However, no, that's not all Ash Wednesday is about. Ash Wednesday, ibig sabihin, it is the beginning of Lent. Sinabi na natin ganyan. Pagsisimula ng ating private fasting, penance. No? So, ang first reading ay Joel. So, return to me, rend your hearts, not your garment. So, pagpapakita yon ng public fasting, public penance. Pero, napansin nyo ngayon, punta naman tayo sa gospel reading. Sa gospel reading, ano ang binasa natin? Binasa natin yung sinabi ni Jesus sa Sermon on the Mount. Okay? Sa Matthew chapter 6, verse 1 to 6 and 16 and 18.
Jesus said to his disciples, "Take care to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father." Explain ko lang ha, baka sa mga late dyan, kita nyo, bakit Ash Wednesday ngayon, panay ko inom ng juice. Dapat walang snacks. Minom ako ng juice kasi nag-hypo ako, hypoglycemia. Medyo nanginginig na yung kailangan ng sugar. So, pang emergency lang. So, anong sabi ni Jesus? Mag-ingat kayo na huwag nyo ipakita ang inyong mga kabutihang ginawa sa publiko. So, water ng dog, okay ra? Yes, water, okay daw, okay yung water. Pwede, may nagtanong dito, pwede yung water. But, by the way, so huwag kayong magpapakita. So, ibig sabihin nito, ang ini-emphasize dito is dahil ang panahon ng Kwaresma ay pagsisimula ng ating pag-fasting, almsgiving, at prayer, huwag niyong ipagyayabang. So, ang sinasabi ng ibang sekta, kayo, hindi nyo ba alam ang sinabi ni Kristo na hindi nyo dapat ipapakita? So, ang sagot natin sa kanila mga kapatid, actually brothers and sisters, ito yung gospel reading namin. Alam natin na hindi talaga ipapakita. Hindi nga tinatago ng simbahan binalandra niya talaga para siguradong makita namin. Hindi talaga natin tinatago. Mini-make sure ng simbahan na makita natin ito. So, ang sagot natin bakit pinakita? Dahil ito ay first day of Lent. Ito ay public. So, lahat-lahat kami magsasabay. Pero pagkabukas nun, magsisimula na ang 40 days na private fasting, private prayer, private almsgiving. So, sa araw na yon, hindi ka na pwedeng magyayabang na ikaw ay gutom na parang naglulumbay, na wala kang ligo, papakita dahil yun ang purpose mo. Dapat hindi ka magpapahalata kasi wala kang reward sa Diyos kung magpapakita ka. Kasi pagbiyayabang. So, pansin mo, sa gospel na yon, merong 3 disciplines. Sabi, pansinin mo, when you give alms, ang sunod, when you pray, when you fast. So, ibig sabihin, pansin niyo yung gospel, ginamit, dito na makita, almsgiving, praying, and fasting. Yun ang 3 disciplines ng Lent. Almsgiving, praying, and fasting. So, when you give alms, do not blow a trumpet. Huwag natin basahin lahat yan dahil alam na natin yan, Nagpapakita yung mga hipokrito, yung mga Pharisees, yan, di ba? Para huwag mong ipaalam dahil naglilimos ka, ipa-social media mo, kung ano-ano, kung nagyayabang ka. So, ang reason ng iyong pagbibigay ay pagyayabang para ipakita kung gaano ka kabait, gaano ka banal. Okay. Now, may panahon na hindi mo talaga may iwasan, malalaman nila na nagbigay ka. Hindi kasalanan yon. Pero hindi naman kasi yun ang pakay mo. Pero kung ang pakay mo talaga ipagpapakita, so, hindi ka mabibigyan ng gantimpala ng iyong ama. Diba? Now, when you pray, do not be like hypocrites who stand to pray in the synagogues and the street corners. When you pray, go to your inner room. Close the door. So, huwag kang magpapakita-kita. Pagyayabang. When you fast, yun din. Dapat magsuklay ka, maglagay ka ng gel, mag-ayos ka, Huwag mapakita na gutom na gutom ka, di ba? So, kasi ayaw ni Lord ng ganon. Kasi that is a sign of pride. Okay? So, ang bottom line of that passage, ang gospel na yon ay, don't do righteousness in order to be seen by other people.
Yun. Huwag kang, kung gawin mo yun para kay Lord, okay. Pero kung ang reason mo para makita ng ibang tao, huwag mong gawin yun. Galit si Lord sa ganun. Okay. Isa sa mga temptation sa paggawa ng mga banal na bagay ay spiritual pride. Yan ang isa sa pinaka number 1 na tukso. Magkakaroon tayo. Maraming kasalanan. Manggugulpi ka ng tao, kung nanakaw ka, papatay, makikiapid, kung ano pa. Corruption, sinungaling, pag nanakaw, maraming. Pero, mag-ingat din tayo. Ang pwedeng makapaimpyerno sa mga taong nasa simbahan at sa mga sumusunod kay Kristo ay spiritual pride. Delikado, bantayan din natin ito. Kung hindi ka makukuha sa mga immoralidad, pwede kang kukunin ng diablo sa spiritual pride. Kaya, winawarningan tayo ni Lord dahil mahal niya tayo. So, Jesus, alam ni Lord yung yung temptation sa spiritual pride, kaya inunahan na niya. Sa mahal ko kayo, natutuwa akong ginagawa nyo yan, natutuwa akong ginagawa nyo yung mga yan. Pero para sure na matanggap nyo yung gantimpala nyo at hindi masayang, huwag kayong huwag kayong magyabang. Kasi nakahanda siyang bibigyan tayo ng gantimpala, pero ayaw niyang masayang yung ating mga pinagpaguran, kaya don't do it. Okay, sa simula pa lang. Now, dapat nating maintindihan mga kapatid, dapat nating maintindihan na hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos mag-pray, mag-almsgiving, at mag-fasting. Ang ayaw niya lang ay magyabang. Okay? Kasi yung ibang sekta hindi na nagpa-fasting, hindi nag-almsgiving, no? Kasi sabi ni Lord, hindi na daw kailangan kasi maling interpretation sa Bible. Pinapagawa ng Diyos ang almsgiving, fasting, at prayer. Ang ayaw niya lang ang ipaalam sa iba. Okay? So, almsgiving, ano ba ibig sabihin ng almsgiving? Giving money or clothing or anything na makakatulong sa ating kapwa or sa simbahan. So, yun ang basic definition ng almsgiving. Okay. Now, alam niyo ba mga kapatid na Jesus expects His disciple to be regular almsgiving. So, tayo mga Christians, we are expected na to be regular almsgiver. Hindi lang sa panahon ng Kwaresma pala, kundi sa buong taon. No? Sa buong taon. Sis Dalia. Hello sis? Nag-raise ng hand. Dali lang. Okay. Babalik ako ngayon mamaya sa sis Dalia pag tapusin ko muna to. Okay? Na-mute ko pala. Okay. So, sa buong taon, kung ikaw ay disciple or follower ni Jesus, you call yourself to be, Christian, you are expected to be a regular almsgiver. No? Not just occasionally, but regularly. Hindi yung limos na yung sa mga nasa sidewalk. Hindi ibig sabihin yun ang almsgiving. Pagbibigay, hindi lang yung barya-barya. Kahit anong paraan, hindi lang limited sa barya, kundi pera, pagkain, o basta tulong, simbahan, o sa kapwa. Yun ang almsgiving. O sa pagbibigay, lalo sa mga taong hindi makakabayad sa iyo. Okay? And you do it in secret. Okay? And also, Jesus expects His disciples to be regular prayers. No? Yan talaga. Ang prayer, marami sa atin tamad mag-pray. Walang regular prayer. Walang regular morning prayer. Walang regular night prayer or midday prayer. No? And also, yung prayer natin, hindi lang public na sa misa, kundi dapat sa bahay.
may regular prayer tayo, going to the Blessed Sacrament, or meron kang discipline, scheduled na regular prayer, meditation, nakikipag-usap kay Christ dito sa loob ng bahay mo. So, yun ang ibig sabihin na when you pray, go to your room. Yun ang ibig sabihin. So, ang iba kasi, nakapagsimba lang sila, public prayer, yun ang public prayer. Hindi sapat. Dapat meron ka ring private prayer. Yun ang ibig sabihin ni Jesus na when you pray, go into your room and talk to God. Hindi pinagbabawal ni Lord ang misa, hindi pinagbabawal ni Lord yung public prayer, like procession, hindi pinagbabawal yan. Ang gusto niya, ang ayaw niya, yung hanggang doon ka lang, public lang, wala kang private. Okay? And also, tayo nagpa-fast tayo, Biyernes Santo, Ash Wednesday lang. Pero actually, ay baka makalimutan ko, itong lecture natin, hango ito sa lecture ni Dr. Brian Petrie. Dr. Brian Petrie, isang batikang Catholic theologian. Okay? So, hindi to galing sa akin, ha? So, sa batikang Catholic theologian, Dr. Brian Petrie. So, Jesus expects His disciples to fast regularly. No? Ngayon, panahon natin, hindi na tinuturo sa atin nagpa-fasting. Nagpa-fasting tayo, ano na lang, Good Friday na lang at saka Ash Wednesday. Pero actually, we are expected to fast regularly. No? So, anong basic meaning ng fasting? Abstaining from food and from drink. No? Para, again, explain natin yung ating katawan, matrain natin to become spiritually alert. Okay? Pero, according to tradition, sabi ni Dr. Brian Petrie, lalo na sa rule ni Saint Benedict, ang fasting nila nung unang panahon, okay? Ngayon, binago na. Pero pwede mo pa rin sundin itong rule ni Saint Benedict kung gusto mo, kung kaya mo. Whole day, hindi sila kumakain. At binibreak nila ang kanilang fast during the evening with a small meal. No? So, yun ang kanilang fasting. Hindi sila kumakain ng buong araw, kakain sila sa gabi. So, until ng konting meal. Yun ang kanilang ginagawa. Pero ngayon, alam naman natin na ngayon medyo mas, mas easy na. Considered na fasting, yung one full meal, yung sinabi natin kay St. Benedict's rule sa unang panahon, very small meal sa gabi. At saka walang kain buong araw. Pero ngayon, binago na. Considered fasting yung one full meal a day at saka yung dalawang meal, konti lang. Pag sinama mo yung dalawang konting meal na yun, hindi mag-i-include, hindi magiging total in one meal. So, mga 1/4 meal, 1/4 meal. Tapos isang di po sila umiinom ng water. I think umiinom sila ng water. Okay. May nagtanong kasi dito, di ba sila umiinom ng water? I think umiinom sila ng water. I have to research more on that. In my opinion, parang umiinom sila ng water, yung iba hindi. Yeah. So, actually, kung mapansin nyo sa Bible, pinagsabihan si Jesus ng mga Pharisees, bakit ang iyong mga disciples hindi nagpa-fasting? Diba? Sinabi ni Jesus, hindi sila nagpa-fasting kasi andito pa yung groom. Pag ang groom ay kinuha sa kanila, doon sila magpa-fasting. Kasi si Jesus andun pa, hindi pa namatay. So, ibig sabihin, parang understood na noong unang panahon na nakasanayan na ang pagpa-fasting. No? Nakasanayan na talaga ang pag-fasting. So, ngayon, na si Jesus, after His death, it is expected na the disciples of Jesus are men of fasting. So, ibalik na natin yung yung kagawian na regular fasting. No? So,
ang tradition sa sa early church, traditional for Christians to fast twice a week. May merong evidence, ancient evidence, usually nagpa-fast daw sila Wednesday and Friday. No? As I've said, again, sa mga past lectures, pwede mong i-ano yung abstinence at fasting mo slowly. Ikaw mag-design, depende sa iyong promise kay Lord kung ano lang yung kakainin mo. Hindi kailangan na hindi ka kakain buong araw. Pwedeng kung ano lang yung kaya mong i-offer kay Lord. Pero mas maganda kung makapaggawa ka ng fasting. Kahit yung fasting na sinasabi ng bagong guideline na simbahan natin, yung madaling fasting, pwede na rin yan. Okay. Why does the church give us this gospel? Bakit binigay sa atin yung gospel na ito? Huh? First, and this is probably the most important tells us that Lent is not just about abstinence. Okay? Kasi, ngayon, parang nahulog na ang nakasanayan na natin na sa Lent, hindi na tayo kakain ng karne sa Biyernes. Yun lang. Parang naging minimalistic tayo. Hanggang doon na lang yung ginagawa natin. Kwaresma ngayon, sa lahat ng Biyernes, hindi tayo makakain ng karne. Yun lang. Actually, sobrang spoiled na talaga tayo. No? It's not just about abstinence actually. It is about gawin natin yung fasting. Fasting, prayer, and almsgiving. No? Babasahin ko. Lent was always a season of 3 spiritual discipline. Mula pa noong unang panahon, 3 spiritual discipline ang Lent. Fasting, prayer, and almsgiving. Okay. So, ibig sabihin, buong taon, nagfa-fasting ka, nag-abstinence, fasting, almsgiving, at prayer ka, pero sa Lent, you would increase your regular prayer, you would intensify your regular fasting, you will intensify your regular practice of almsgiving. Mas pinaigting pala natin. Dapat, regular faster ka na, prayer, at saka almsgiver, pero pagdating ng Lent, mas pinaigting mo pa. So, yun ang ibig sabihin. Because sa panahon na ito, intense spiritual season of purification and repentance ang Lent. Intense spiritual season of purification and repentance. So, bakit natin ginagawa ito? Dahil ginawa ito ni Jesus. Saan? Doon sa desert. For 40 days and 40 nights. Ginawa yon ni Jesus. Bakit niya ginawa? Anong ginawa ng diablo sa kanya? Tinukso siya ng 3 tukso. 3 temptation. Gawing tinapay ang bato. At tapos, sambahin niya ang diablo para mabigay sa kanya kung gusto niya yung mga kayamanan sa mundo. At pangatlo, ipakita niya ang kanyang pagkamisaya. Tatalon siya, parang sisikat siya. So, yung 3 tukso. Sisikat siya, magkaroon siya ng mga kayamanan. Pangatlo, yung ang stone magiging tinapay. Okay? Ano ibig sabihin nun ng 3 tuksong yon? May kahulugan yon. Okay? Ang ginawa ni Jesus sa desert for 40 days ay binaligtad niya kung anong nangyari sa ginawa ni Adan at saka ni Eva. Binaligtad niya. He undoing the 3 temptations of the fall. Sa panahon ni Adan and Eva, gusto nilang kainin ang tree of knowledge. Okay? So, bakit nila gustong kainin? Kasi it is good. Pag tinignan mo, good for food. Food, so meaning lust of the flesh. And then, it delights to the eyes. Nakakaaliw tingnan yung fruit na yon. So, second, lust of the eyes. Tapos, kakainin nila yon dahil makakaroon sila it will make them wise. They will know good from evil. So, magiging
Tanyag sila, they will become wise. Pride of life. So tatlo, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. So anong ginawa ni Jesus sa desert for 40 days? Nakipag-gira siya doon sa tatlong tuksong yon. Okay? So these three temptations we all face every day. Pleasure, possession, and pride. Yan yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yung pleasure, yan ang lust of the flesh. Possessions, yan ang lust of the eyes. At saka yung pride, yan ang pride of life. So yan ang unholy trinity. Yan ang unholy trinity: money, sex, and power. So itong tatlong ito yung ugat ng mga kasalanan ng tao. Kaya ang ginawa ni Jesus for 40 days is He made battle against these three temptation and He conquered it. Wala na tayong rason na hindi natin ito madaig dahil nadaig ito ni Jesus. At binigyan niya tayo ng kapangyarihan at grasya para madaig ito. So anong gusto niyang mangyari sa Kwaresma in this Lent? Gusto niyang makipagdigma rin tayo sa tatlong tukso na ito for 40 days and 40 nights. So for 40 days, ang simbahan tinatawag tayo mag-fast para, anong purpose ng fast? To overcome our attachment to physical pleasure. To physical pleasure. Wala mo nang massage ngayon. For 40 days, the church calls us give alms, to intensify our almsgiving for 40 days. Anong purpose? To overcome our disordered attachment to possessions. Para ma-detach tayo sa mga possession. So yung pang-counter natin sa pagiging gihaman is release, almsgiving. And for 40 days, the church calls us to intensify our prayer. Nagpe-pray na tayo buong taon. Pero for 40 days, to intensify our prayer, to overcome our self-love. Vanity and pride. Kasi pag nagpe-pray tayo, sinasabi natin, wala akong magagawa, Lord, kung wala ka. So you are becoming humble. Inaasa mo lahat kay Lord. Hindi ka nagiging independent. So, ito yung tatlong spiritual disciplines. It is, itong three spiritual disciplines, fasting, prayer, almsgiving, it is the essence of being a disciple of Christ. So, ibig sabihin, sa Ash Wednesday, ito yung araw na pinaplano natin kung paano tayo makaka-pray more, fast more, and give more during 40 days. You should be making a program and plans on how to do it. So, pag ginawa mo ito, ang iyong Kwaresma ay magiging more meaningful, magiging more powerful, at puno ng grace. It will become grace-filled. Hindi na siya parang pangkaraniwang araw lang. Panahon. Magiging powerful. After 40 days, makikita kang malaking effects, spiritual growth mo. Now, last na lang. Sandali na lang ito. Second reading. Bakit ito yung ginamit na second reading? 2 Corinthians chapter 5 verse 20 to 6 to 2. Bakit ito? Nung sinabi, brothers and sisters, we are ambassadors for Christ. As if we are appealing through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God for His sake. I-jump ko na lang kasi mahaba. In an acceptable time I heard you, and on the day of salvation I helped you. Behold, now is very acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Bakit yan ang pinili na second reading sa Ash Wednesday? Ibig sabihin, nire-remind tayo ng simbahan na
huwag nating pahintayin ang pagsisi. Huwag na nating sabihin bukas na, next year na. Now is the day of salvation. If you hear Jesus knocking at your heart and your door, let Him in. Huwag mong sabihin bukas na baka wala ka ng bukas. Do not wait to repent. Now is the day, is an acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Huh? God bless us all. Okay. Sis Dalia, may question ka? Nag-raise ka ng hands. Ano yun, sis? Hi. Yes po, magandang gabi. Hi, sis. Yes. Ayan. Ano kasi ang sabi ng aming pari, no? Ang sa atin daw, mag-fasting tayo Ash Wednesday at saka one full meal. Ash Wednesday at saka Good Friday lang. Yes, yes. Yun yes. lang dalawa. Yun ang pinaka minimum sa atin na pag hindi yung sinabi kong buong taon, kung gusto ka mag-fasting every week, twice a week, optional lang 'yon. Pag hindi mo ginawa 'yon, hindi ka magkakasala. Pero tong Good Friday at saka Ash Wednesday, magkakasala ka talaga pag hindi mo ginawa kasi ito ay commandment ng simbahan talaga. Pinaka-minimum na talaga yan eh. Hindi mo pa gagawin, magkakasala ka na talaga. Yun. Pero pag mayroong maintenance, kagaya ko, Dok, mayroon akong maintenance. Yun, excuse yun. Yung may mga sakit, may mga age limit din, no? Excuse yung may mga sakit, lalo na mga diabetic, na baka mag-hypoglycemia. Excuse yun. Basta may ano. Makadabitan po. Bisayaon lang na ako, Dok. Kanang sa kuto-kuto, gali kanuna ingana ako. Ulcer. Sige po. Excuse lang, excuse. Basta na isakit, makasabot man ang Ginoo. Sige. Thank you sa question. Brother Cuniberto, may question ka, bro? Good evening po, Doc. Yes, bro. Tanong ko, kasi about ngayon sa di ba may mga charity vlogger na ginagawang poverty porn yung nila, yung pagtulong sa nila. Merong Yung mga charity vlogger. Vloggers. Okay. Tapos ginagawang poverty porn yung pagtulong nila sa mga tao para pagkakitaan. Pag yung isang vlogger, talagang intention niya, gusto talagang tumulong pero dahil wala nga siyang sapat na financial na pantulong, kaya pumapasok siya sa ganun para may itulong din dun, yung content niya, itinutulong niya rin dun sa kapwa niya. Yung mga bagay ba na yung intention niya na ganun ay may merits po sa Diyos? Yeah. Kasi ang Diyos ang nakakita ng ating puso. So kung may, di ba may reading din sa Bible na let your good works shine before men, no? So that they will praise God, no? So may mga strategy, yung like for example para makaano siya ng funding. So binablog niya, nakakatulong. At minsan, yung pagtutulong, pag nakita ng ibang tao, nakaka-encourage rin, gagawin ko rin ito. Namumungkahi din silang magbigay kasi nakikita nila ito, sinimulan niya. No? So, depende talaga yan sa kanyang hangarin kasi ang Diyos nakakita. Pero kung ginawa niya yon dahil lang sa pagyayabang, no? At meron talagang panahon na kahit iniiwasan mong makita, pero makikita talaga kasi kailangan i-announce, ganun. Excuse yun. No? Kasi alam naman ng Diyos na hindi mo naman pagyayabang ang iyong talagang iyong intensyon. So, sa aking tingin dyan, bro, parang okay lang yon. Kasi, depende na. Kasi ang Diyos nakakita sa puso, sa intensyon.
Sige, tingin lang po, Doc. Maraming salamat po. Yeah. Doc. Yeah, tama. From Dahlia. It can inspire Doc. everyone to give. Yes, tama. Tama. yan. Dalaw pa rin. Okay. So, Yes, Doc. thank you for attending everyone. Mag-closing prayer tayo. Pero before tayo mag-closing prayer, i-greet ko lang itong nagtiyaga dito sa Zoom. Sis Del, Sis Cheryl, Sis Sarah, hello. Sis Rose, Sis Richie, Hello, Doc. Good Paul, eve. hello. Sis Brother Ramel, Brother Naven, Sis May, Sis Jubic, Sis Jennifer, Gao Ibim, hello. Congratulations for the new baby. Brother Danilo, Sis Dalia, Brother Cuniberto. Yon. Extra points kay Kalord sa pagtiyaga. Okay? Sis May. Thank Hello, you Sis po. May. Closing prayer. Closing prayer, Sis May. Oh, microphone mo, sis. Microphone. Di ma-open? Di ma-open? Ginervyos ang microphone. Sige na lang. Lahi na lang. Kay di man ma-open. Sis Del. Sis Del. Ano, di man yung mga... okay. Open na, ma-open. Hello, sis. Closing prayer tayo, Sis Del. Hello, Doc. Closing prayer tayo. Okay lang po, Doc, yung Jubilee prayer, Sure, Going sure. prayer? Sure. Okay po. In the name of the Father, Father, the Son of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, in the flame of charity, enkindle in our heart by the Holy Spirit, reacquainting us in the blessed hope in the coming of your kingdom. May your grace transform us into a tireless contributors of the seed of the gospel. May those seeds transform within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of the new heaven in a new earth. When with the power of evil vanquishes of the glory we shine eternally. With the grace of the Jubilee, awaken us great claims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace in our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, to glory and praise for you forever. Amen. In the name of the Father, Son, the Of Holy the Son of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you. God bless. Salamat, Doc. God bless. Doctor. Happy Ash Wednesday. Goodbye sa lahat. Thank you. Bye. Bye. Salamat sa lahat. Okay na. Nakatabang, wala ka. Wala yun. Delikado.